topic, pwede na po kayong magtanong. Pwede na po kayong pasensya na kayo kasi natulog ako. Ganun lang. Ganun lang lagi ang buhay, no? Natutulog pag gumising. Bigla pong sumakit ang ulo ko kanina. Hindi ko po maintindihan kung bakit, kung ano po nangyari. Sa ano yata, no? Sa init. Mga bibi tao rito. Bibi? Hindi po kami bibi. GG mode si Maria Reza. Yung may gali sa leeg. Euk. Si Lalay Dilimaw, meron siyang payola. Sir, mapanood or mapakinig sa'yo, masaya na ako kasi isa ka sa pinaglalaban mo mga Duterte. Sir, mainit talaga panahon. Grabe, no? Iba po yung para nasa pugon. Tigok na, antok ka pa ba? Salamat sa lahat na nagpakape gaya ng dati. Nakaraos na naman si Kuya Badong. Nagbibilang ka ng no? Neneng, no? Nagbibilang kung walang presidente na Duterte, walang Marcos sa libingan ng mga bayani. Correct. Di ba? Nakakalimutan. Sa bagay, marami nakakalimutan. Nakalimutan na nga niya eh. Nakalimutan na nga ni PBBM na niresend niya na lang. Alam niyo yun? Niresend niya na lahat ng mga kasunduan na hindi niya alam. Di ba sinabi niya nung 2023. Tapos ngayon, nire-rescind niya na naman. Ilang beses ka ba magre-rescind? Paulit-ulit. Pinapawalang bisa mo lang lahat. Ingat po tayo, sir. Mas iinit pa daw. Samantalang sa Dubai, baha. Natatawa ako sa mga taga-Dubai, no? Parang wala kasing ron eh. Walang kanal, no? Wala talagang mga takbuhan ng tubig. Kung walang presidente, Boss Buzz, off topic lang. Di ka ba rin nagtataka bakit parang walang consignee yung 13 billion drug delivery? Ano ibig mo sabihin ng consignee? Yung pagdadalhan? Hindi ako familiar sa term na consignee. Pasensya na. Bago ako mag-react para sigurado lang. Pakilinaw lang po yung meaning ng consignee. Thank you very much kay Gregory. Okay lang kami, willing to wait. Di na talaga sila matatapos ang banat sa mga Duterte. Tapos gamitin, titirahin. Tapos na oras nyo, Bongbong Marcos. Sa totoo po, mali po yun talaga eh. Paulit-ulit na ako rito. Mali po yan diskarte nyo. Inadapt nyo yung proven na disastrous na diskarte ng mga dilawan. Kaya sila natunaw. Receiver. Wala talaga receiver yun. Paano kakanta na receiver yun? Di po ba? Di po ba kayo nagtataka na bakit po nila inadapt? Kalaban nyo yung mga dilawan eh. Style nila yan eh. Style po nila na siniraan kayo dekada. Kayo nga siniraan yung mga Marcos eh. Sa hihina po ng kokote ng inyong mga vlogger, inadapt nyo yung dilawan moves. Sa bagay, ganun talaga yung tendency kung wala ka namang may pagmalaki. Yun yata ang tendency kasi tayo sa dami ng proyekto ni Pangulong Duterte, i-defend lang natin, di ba? Dine-defend lang natin yung build.
Dine-defend lang natin kasi sinisiraan din nila. Ang gaganda ng proyekto, build, sisiraan nyo. War on drugs. Hanggang ngayon, di ba, sinisiraan nila De Lima? Dilawan moves kasi paninira lang alam eh. Pati nga yung build, pati nga yung paglilinis ng ng dolomite. Putya, grabe. Tanga talaga itong mga... Sa isip ko, napakatanga nyo talaga. Nakakatawa yung media nung nagsimula yung dolomite, di ba? Pag umulan, puta nakahilera yung sakyan ng media, ABC5, ABS-CBN, GMA. Ang ine-expect nila, tatangayin yung dolomite papunta sa dagat lahat. Iko-cover nila. Nanawa rin yung mga tanga eh. Kung hindi ba naman kayo tanga, hindi nyo ba alam na yung CCP ay dating dagat yan? Yung may Pocards Theater, yung Cultural Center of the Philippines, yung Star City, PICC, dagat po yan. 1970s, may technology na na pwedeng tabunan ng dagat. Hindi kayo nagtaka na naitayo. Yung MOA, dagat po yan. Bobo lang talaga itong mga media. Nakahilera nun kasi alam nila tatangayin daw yung dolomite. Hindi nyo alam ang composition ng dolomite. May magnet dyan sa loob. Buti pa si Pacquiao eh. Alam na may makina sa ilalim. Hindi nyo alam, no? Hindi nila alam. Okay. Out of topic. 233k subs ka na, Kuya Badong. 3 dekada na lang, sisikat ka. Boss, pa shoutout sa misis ko na naghugas ng plato, Liloan ng Cebu. Shoutout sa'yo. Liloan, di ba mga ano yan? Kamag-anak yan ni Garcia. Thank you very much kay N22. Uy, si N22. Replay lang ako bukas, boss. May issue ISP ko. Sluggish. Hello sa lahat ng mga kakulto. Likes na. Yan. Ang magandang si N22. Nagkita na kami sa personal niyan. Yung receiver. Kuya Badong, palapit mong ulo ng Tandang Bautista. Nahiya po ko yun. Tapos kinover ng lahat ng media, parang achievement sa atin, no? Achievement ng BBM administration, mayroon ng plastic yung lisensya. PRRD, mayroong midnight meeting, talk to the people, do's and don'ts, dance with PowerPoint ng mga sekretary. Correct. Boss Bads, totoo ba na nag-walkout si BP Sara sa pagdating ni BBM galing US? At naglabas ng mangga video, mangga gamit. Alam po, meron pang mangga video pero nag-walkout. Parang luma na po yun. Nakita ko na yung ano na yun, yung video na yan. Hindi na ako kakagat dyan. Boss Bas, wala na ba impluensya si former First Lady? Diyos ko naman, ano pa ba impluensya eh? Ano na nga, sakitin na po siya. Di kaya siya umubra kay First Lady Lisa. Parang clueless na siya sa pagiging weak ni PBBM knowing si Imelda malakas ang power niya noon. Talagang ganun eh. Lahat po humihina eh. Baliktad nga sila, bangag, sakit ng ulo ng taong bayan. Nasa checkpoint yung receive. Ano no? Anong tawag dyan? Yung kawalan na ng tiwala ng tao. Biruin mo, may hulihan, tapos kukwestiyonin mo, no? Talagang, yun na yung ano eh, wala ng tiwala. Eto pa, ang malupit, yun nga yung sinabi ko nga, na si Tatay Digong mang-aagaw ng moment.
Di po ba? Siya lang po, tanging si PBBM lang ang nagpunta ng Amerika. Lahat po na nagpupunta ng Amerika, nakatutok ang buong Pilipinas eh. Kasalanan niya rin eh. Sinanay niya na yung tao na alis siya ng alis. Wala na po yung wala na po yung parang nawala na yung importance. Kasi noon naalala ko nung si Marcos Sr. nagpunta na Amerika, di ba? Tapos si Cory nagpunta na Amerika. Talagang lahat po ng media, nakatutok lahat. Mas agaw eksena agaw eksena yung maisog eh. Mas pinag-usapan pa yung maisog kaysa dun sa, di ba? Hindi niyo ba napuna parang ano yung natandaan yung pinag-usapan sa trilateral meeting? Wala no? Hindi na interesado. Ang aga. Actually magto 2 years pa lang si Pangulong Marcos. Ganyan po yung pakiramdam kung ngayon lang po kayo nakatutok ng politika. Ganyan po yung pakiramdam ko noon after ng kay Tatay Digong lang talaga yung 6 years na sinuportahan eh. Ganyan po yung pakiramdam ko noon. Mahilig na ako sa politika. Pag nung nanalo si Erap, wala na. Tapos nanalo si GMA, wala na. Nanalo si Pinoy. Matapos yung unang zona na wangwang, wala na akong matandaan kung ano yung mga sumunod na zona kasi hindi ka na interesado eh. Kaya nagtataka kayo bakit very popular si Duterte. Nawala na ng interest agad eh. Ang bilis ng nawala ng interest kay PBBM yung mga pangkaraniwang mamamayan. Kaya nangangarap na lang sila na sana Duterte na uli. Hindi ako ngayon hindi ko sinasabi ngayon Baka sana 2028 na para Duterte na ulit. Ed Mubarak, Ma'am Caitlin, busy lang lagi replay. Miss ko talaga yung since talk to the people ni Pirardi. Alam niyo po kahit naman mag-talk to the people si PBBM, sa tingin ko tatama rin din ng mga tao eh. Makulay kasi magsalita yung mga Duterte. Alam niyo yun? Makulay silang magsalita. Meron laging action. Marunong talaga sila. Yung mga Duterte talaga, mga public speaker talaga. Alam nila yung kiliti ng masa. Sa tingin nyo ba kaya nila yan? Yung manggalang nakagawa ng issue? Iba talaga yung mga Duterte. Alam nila yan, kalkulado lahat. Very calculated yung mga atake nila. Alam na nila na pag-uusapan, kada may atake, pag-uusapan yan. Okay, miss ko talaga sincere talk to the people ni Pirardi. Ed Mubarak. 520 likes yung pati yung kalkulado yung mumurahin nila, pati i-expose. Drama pa more. Para-paraan lang. NK. Tanga mainstream media. MOA. Hindi nila alam yung reclamation. Kaya nga eh. Akala nila siguro walang mga engineer yan na mga, eto na, pasok na yung mga tatanga-tanga. Magtambak lang kayo ng dolomite. Mga bugok ang ganun katanga yung mga media natin, no? 1970s pa may technology. Hindi nga 1970s eh. Yung mga nung araw pa, panahon pa ng yung Russia, tabon lang yan. Pati po yung Washington DC, tabon lang yan. Hindi naman siya dagat dati. Yung parang tubigan. Nagbabasa ako ng mga history ng mga yan. Talagang kaya dyan ng Washington DC sa gitna para walang away-away. Sir, napansin mo awkward yung press con? Patapik-tapik pa si Bongbong sa pulis. Parang meron ako naalala kay Kiko Matsing dun sa magsaka fake na iyak. Salamat N22. Sir Bans, napansin ko lang na magaling na farmer, gobyerno BBM, uso ang pagtatayo.
Hello sis N22. Tsaka yung mga panggigipit nila na iimbestigahan, wala na pong epekto yan. Wala na nga epekto kay Kibuloy, di ba? Sa dami ng gusto nila. Yung MOA dagat po yan. Opo, yes, tapos na po like. Sir Badong, di kaya nililis lang ng gobyerno ang pulburon issue ni BBM sa drug caught up sa Batangas. I mean, di kaya palabas lang to. Eh, kahit kahit nga po totoo, hindi na po mawawala sa atin yun. Di ba? Hindi na po natin, kasi kasasabi lang ni Tatay Digong, hindi na po mawawala sa atin yun. Dami po nilang dapat sagutin. Hindi nila sinasagot eh. Lilipas din yan. Ganun yung wag lang sagutin, lilipas din yan. Dami na po, daming issue. Paano yung pagtataas ng presyo ng bilihin? Wala talaga. Ngayon, panay ano na tayo, yung magbabagsakan tong ating national grid. Assalamualaikum, boss. Smart talaga si PRD pero yung nasa HOR sa Malacanang Prof. Badong, mga bobo at bangag. N20. Kasi ang dami nilang pera sa totoo lang. Ang dami po nila yung mga highest paid pa. May maamin pa na siya highest paid. Pero walang epekto. Mali kasi. Mali po. Hindi nyo pwedeng siraan yung na-establish kasi lalabas kayong sinungaling eh. Established na ni Duterte yan eh. Kung hindi kayo naniniwala sa survey, 80% si Duterte nung siya'y nanunungkulan, yung patapos na siya, pinakamataas. Pinakamataas na survey ng isang presidente. Si Duterte, lahat po ng pababa ng presidente, pababa na rin. Si Duterte lang yung pataas pa. Patapos na yung termino. Tapos sisiraan nyo. Lahat ng botante ngayon, buhay pa lahat. Lahat ng bumot. Actually, yun nga magic ni Duterte. Kahit hindi bumoto sa kanya, nakuha niya eh. Smart talaga yan. Yung nahuli nilang shabu, kulang na lang pahinante ng driver para delivery. Mga nakalubog junior ni Doña Bangarg. Hello sis Kate Reese Senior. More blessings N22. May dalawa na silang achievements, boss. Yung wangwang tapos itong plastic ID. Kaya tignan nyo po yung yung kino-cover ng media. Naroon sila sa EDSA. Kasi ganun yung gusto nila, yung mga viral na tatakbo, hinuhuli, tapos tatakbo, tapos may magpapakilalang ano. Boss Baz, ano masasabi mo na naging BBM admin si Manang Lenny? Hindi na po tayo nagtataka kasi dati nire-resist ko yan. Paano yung magiging kakampi yung mga nanira sa inyo ng dekada? Ngayon, di na po ako nagtataka eh. Bakit ka magtataka eh? Tignan nyo nga, mas galit sila sa Duterte. Alam po ninyo, ganun po kahina tong administrasyon na to. No? Mas gusto pa nilang tablahin yung kanilang kaalyado. Si Sara Duterte, mas gusto pa nilang tablahin yung pinakamalakas na kaalyado nila kaysa tapos makipag-alyado sila sa mga wala na yan eh. Ibabaon na sa limot sila Leni Robredo. Wala na pong bilang sila Leni. Mas gusto nila. Siguro nagkwenta. Yung 31 million kung tigkalahati sila ni Sara plus makukuha ko tong supporter ni Leni. O sino tatakbo? Si Martin. Kahit na anong gawin ni Martin.
Boss Baz, panoorin mo yung interview ni former NSC General Esperon sa issue ng WPS para na malinawan yung mga bugok na Tamilawan at mga loyalista, Tambilawan. Boss Baz, ano masabi mo naging BBM admin si Manang Lee? Boss Baz, mukhang di na magkakasya yung inidoro natin sa halalan. May dilawan na Pulangaw pa, Tambilawan. Sa Davao de Oro, wala na ring LTO ID. Ang sisimple po ng mga problema, no? Walang ID, wala. Tapos same na tao. Wala na pong paliwanag kung ano na nangyari sa loto. Nag, nag Tapos hindi po dahil walang suporta na yung Duterte. Kaya tahimik na lang yung mga tao. Alam nyo, wala na lang pakialam. Pero siyempre, pag boboto sila, hindi nila boboto itong mga wala na silang pakialam. Wala na bang impluensya si former First Lady? Wala na. May pangsona na si BBM biyahe more sa June 30, ang bloodless na nasamsam na droga. Tsaka wangwang tunay panot. Tsaka secret agreement. Mapapamura ka lang talaga sa isang. Tsaka syempre lahat ng pledges ipapangako iano nila yan. Yan pong nangyari sa West Philippine Sea, hindi po tagumpay ng BBM administration yan. Yan po ay failure ng diplomatic relationship sa dati mong kaibigan na ayaw mo ng kaibiganin yan. Dati nating kaibigan yung China. Ewan ko kung bakit aayawan nyo. Failure yan ng diplomatic relationship. Pag number, siupain kita. Ano daw? Kapag di pumasok sa 12 yan, babatukan kita. Number 3. Tito Tans, musta na lang na ang Lanang Resort. Kuya Badong, persona non grata, mayor ng Tagum. Sino nagdeklara? Sa Tagum? Pag number, sipain kita. Hello Sir Buds, good evening. Salamat at nakahabol ako sa live mo. Yan. Pag pumasok, sisipain kita. Lame duck na si Marcos, Kuya Buds. Correct. Second year pa lang, lame duck na agad, no? Lalo na po pag natalo sila ito sa 2025. Kasi yung pag-asa ng mga yan, kaya minamadali yung Chacha para hindi magkaroon ng 2025. Strategy ni BBM, strategies din ng mga dilawan. Tito Tans, napapansin lang si Lenny, mahilig kasi ang magpa-photo ops. Actually, wala na po si Lenny. Yes, kay Tatay Diggs lang ako namangha, kakaiba talaga. Sana malakas pa si Imelda Marcos para masampal niya si Junior. Para maalog. Bakit naman yan? Romualdez yan si Imelda. Mga Romualdez ngayon na nasusunod. DDS solid. Parang pumunta lang si Bibi Moy ng probinsya. Kung siya papunta na ibang bansa, easy boy. Tsaka wala na pong epekto di ba? Wala na nagtatanong ano ginawa niya sa Germany, ano ginawa niya sa Czech Republic. Wala na nagtatanong pa-drug test, wag mo ibahin usapan, drug test ka. Tawas po lahat yun. Hindi po totoong shabu. Ginawa nila may masabi lang na may nahuli. Pakibate naman ang anak ko ng happy birthday, Edgardo Manuel Maribeles. Edgardo Maribeles, happy birthday sa'yo. Yacht Club. Simple pero may laman kahit si Mayor Baste, kuha talaga ang atensyon ng mga tao. Nakakatawa si Kuting at Abalos habang nag-check sa nahuling shabu. Silang dalawa panayang bakit nga si Abalos, no? Ngiwi rin ng ngiwi. Kung baka sakali totoo yun, Sir Buds, kung ganun galawan ng drug syndicate na parang
nagkakarga lang ng bigas sa ordinaryong ruta. What if araw-araw ito ginagawa ng drug lords, nangangahulugan sira na talaga ang... Yun nga eh. Di po ba? Okay na, dalawa lang yan eh, no? Is either gawa-gawa lang nila yung hulihan na yun or totoo. Kung gawa-gawa, yun nga po, no? Ang pangit. Kasi maglolokohan eh. Pero kung totoo man yun, ang pangit pa rin. Kasi ganun na lang mag-deliver ngayon. Wala nang katakot-takot. Kuya, baka yung nahulin lang siya po, baka asin nyo na deliver, ginawa na lang po kunuha. Para papogi po yun sa mga tao at kay PRRD. Anong kay PRRD? Kay PBBM. Mga ginong bastos, di kami nag-kiss ass sa BBM mo dahil kay Inday Sara. Kaya kami na budol, tanga ka lang. Ano masabi ni mga ginong bastos? Hindi nila alam yung unity. Unit team. Akala nila unit team. BBM tsaka Amy Marcos. Ang MOA dating Dewey Boulevard. Kabataan ko dyan kami naliligo sa dagat. Okay, tanyo. Dagat talaga yan. Kuya, breaking news, yung 2 tons naging 1.4 na lang daw. Kasi questionable yung 2 tonelado kaya mali yung script. 1.4. Oh, pabago ng pabago, no? 1.4 tons na lang kasi maraming kumu-question, hindi raw kasya sa ban. Galing nun, boss, ah. Paano mo magiging kakampi yung kalaban mo ng ilang dekada? Simple lang po yan. Yung interest nila, pare-pareho. Kasi ako, yung Dilawan, di ko magiging kakampi kahit kailan yan. Dilawan, tsaka yung kakampi, never. Pero sila siniraan, ibig sabihin, wala sa kanila yun. No? Sa kanila bagay yung, yung politics na no permanent friends and enemies, only permanent interest. Sa kanila bagay yun. Kasi pareho nilang kalaban yung Duterte. Hindi magsasama nga naman sila. Namili yung mga Dilawan eh. Mas madaling mas mahirap kalaban ng Duterte. Kaya ang pinili nilang kampihan yung mga Marcos para matatag. Kasi kung kakampi sila sa Duterte, una, hindi kayo tatanggapin, hindi namin kayo tatanggapin, hindi namin kayo kailangan eh. Paano lang kayo eh, yung mga Dilawan kakamping. Ano lang yan, yung anong tawag doon, yung pabigat pabigat lang kayo, wala kayo ambag, pabigat lang kayo. Tapos na kay Sara, kay Lenny naman. Afterthought na lang si Mama Lenlen. Ako po, Boss Bad, sa totoo lang, hindi ko binoto si PRRD. Pero nung nakita ko ang malaking pagbabago sa bansang Pilipinas, nagbago pa ang nanaw ko. For me, PRRD is the best president ever. Ako, hindi ako bumoboto eh. Hindi ako bumoboto. Noong 2022 lang ako, nagparehistro nga uli ako eh. Kasi nakakayang mangampanya tapos hindi ka boboto. Kaya asar na asar ako kay Sas nun eh. Nangangampanya ka tapos sasabihin mo na hindi naman ako bumoto. Putya, mali po yun. Binawas na yung Cox ni si Martin Andanar, musta? Hindi ko po siya kilala. Kilala ko siya na ano ni Pangulong Duterte. Pero kung kaano-ano, kukumustahin mo siya sa akin, hindi ko po kaano-ano si Martin Andanar. Pareho kami magandang lalaki siguro, pero ang gandun lang ang... alam mo, Joel Castellan Reyes, kung may gusto kang sabihin, diretsuhin mo na. Kasi kung tatanungin mo ko ng kumusta si Martin Andanar, ano isasagot ko sa'yo? Wala naman kaming ugnayan ni Martin Andanar. Di ba?
Pero kung may gusto kang ayan yung problema eh, hindi kayo nauunawaan ng tao. Ako nasasakyan ko yung gusto mong sabihin eh. Pero sabihin mo na, 'di ba? Huwag na tayong magpaandaran dito na kumusta si Andanar. Sabihin mo kung ano yung gusto mong sabihin kay Andanar para mabasa ko. Tsaka ako magre-react. Eh alam ko naman yung gusto mong sabihin, pero bakit sa akin manggagaling yun, di ba? Yun yung problema niyo, mahilig kayong binawas na yung COX ni BBM. 650 likes, 1.3 viewers. Yeah. Ram, I love you. Evening sis MLSO. Sir Badong, may bagong viral na naman. Lumabas na ang video tungkol sa Bantag, Solueta at Percy. Not interested. Di magkasya sa ban 1.9 tons. God's plan yan ng mga Duterte. Caitlin Beauty sis, good evening. Durugista kasi presidente natin, kaya yung simpleng problema di niya malutas. Tsaka, yun na nga eh, pinawalang bisa niya na yung, nakakadalawang pawalang bisa na siya ng mga same pronouncement eh. Noong 2023, sinabi na niya, kung may kasunduan man na hindi ko alam, pinapawalang bisa ko na. Ngayon na naman, naguluhan na naman siya. Bakit ka may kasunduan? Bakit nyo nilihim? Kung may kasunduan man na hindi ko alam, pinabaliwala ko na. Putya, hindi pa natatapos yung 1 taon nung sinabi mo yun. Nabayaran na lahat na nasa Congress at Senado. Yung driver ay US citizen na may restaurant at fitness gym. Ernie Gamboa. Thank you very much, Ernie, sa $2. Sa tingin ko si Baste, mapipilitan niyang tumakbo pagkapangulo. Sobra ka naman. Ibig mo sabihin, ang patatakboy namin Pangulo si Baste, hindi si Sara. Gusto mo naman manalo yata yung bata mo. Miss Butterfly, gandang beauty sis. Sara Lenny, 2028, Kuya Badong. Huwag niyo kong bibiruin ng ganyan. 13 billion nasa bat, droga, pangsona content ni Bangag Kuting. Salamat Ernie Gamboa. Phil American ng driver at may background sa army. Si Apo Lakbay, bugok pala yun, akala ko matay. Kabadong, magandang tandem ba si Tamba at Laylay de Lima? Eh di Tamba tsaka Lenny na para malupitan. Kung mapuno na ang Enidoro, lahat ng sigaw mabaho. Bangag boss si Dayunior. Boss Buds, nanood ka ba kay Freddy nung review sa'yo? Hindi po. Ano ba sinabi? Sabihin nyo na lang. Matatagal magsalita yung mga yan. Sabihin nyo na lang para may ideya ko. Ano ba sinasabi naman? Hindi naman mga importante sa akin yan. Pero, kaya wala akong balak panoorin. Pero sabihin nyo na lang kung ano. Six Sense, si Admar ang nag-post eh. Neneng Tisay, ganda ng evening. Higat ka maganda, MLSO. Yan. Sis siya lablab. Miss Butterfly, siya si alias Bongbong Magellan. Siya Sanpay, kaway-kaway. 83% na national budget ng 2024 ang nawaldas na Boss Buds. Ha? April pala. April pala. Kauwi ko lang galing beer house. Siya, done like. Buti ka pa, nakakapag-beer house ka pa. Kuya Badong, may nagpakape. De la Serna. Sir Baz, ang pinakamalaking issue talaga sa ngayon, lalong pumapangit si Ontiveros. Dilaw na pulang pink na talaga ang garapal dito sa Pinas ngayon. Six Sense, good evening sa iyo. Kasi last ano na nila yan eh, last chance na nila yan, sumabit kay BBM. Baka maisalba nila yung mga sarili nila. Malay mo, di ba? Buti nga yun para magsama-sama na sila.
Justin, pahinga ka na po. Wow, sweet. Six Sense, good evening sa iyo. Ram, o nga, recycle na naman sila kasi balik na yung mga pinatapos na scalawags dati. Fake news yung pledges ng Germany, Sir Bads. Nagsalita na yung German ambassador na mahirap daw mag-invest sa Pinas dahil sa gulo ng sistema. Talaga? Okay yan ah. Nagsabi. Ibalita ko nga yan. Kailan sinabi yan? German ambassador. Maganda yan. Mabalita ko bukas. On PH investment. Titignan natin kung meron na rito. Kung wala, bigyan nyo ako ng link. Ayun. I need Siya Sanpay, gandang gabi. Sir Buds, sana? Boss Buds, sino kaya ang pinariringgan ni Bay Sara sa video niya, sinabi niya na manggagamit? Is there letter Marcos? MMLS of Ma'am Caitlin, guwafa. Hello po, Lorena Ramos. Salamat sa pagpasyal sa munti kong bahay. Kung PhilAm ang driver, walang kinalaman ng pagpunta ni BBM sa Amerika? Lorena Ramos, ang TikToker singer. Wow, singer pala. Natawa naman ako, galing beer house, Giatay. Napakalaking imbento yung shabu niyan. Ganun lang kasimple yan. Kung imbento man o hindi imbento, malaki pa rin pong epekto sa kanila yan. Inidoro na sila, sir. Yan. Hello po, truck driver. Napakalaki imbento yan, shabu na yan. Ganun lang kasimple. Kailan tayo mag-collab, Ma'am Lorena Ramos? Boss, laki tawa siguro yung mga totoong drug lord. Oo nga, no? Di ba? Tawa siguro ng tawa. Kuya Badong, Dragon, Damulag, voice over. Alam niyo, gusto ko po, nakakalimutan ko po yung boses. Gusto ko pong magano kasi nag-enjoy kayo dun. Kaya lang nakalimutan ko po yung boses nila. Bayaan nyo, manonood ako ng Nobita. Ano bang ano yan? Ano bang pamagat ng ano na yan? Sila Nobita, sila Damulag. Boss, tanong ko po, from 1.8 tons naging 1.4 commission. Hindi naman para commission. Kantahan na yan, Jewett JCC Lorena. JCC, busy ako talaga kanina, pero ganda boses mo, sure yun bro. Ritz. Asan ba si Lorena? Para hindi ko naman nakikita. Baka ipa-deport lang yan kung PhilAm yung driver. Oo nga, no? Di ba? Pwede. Yes, boss, narinig ko. Po yan, Freeman Ambassador na dismaya sa pag-invest dito. Boss, sana ma-interview ka ng Banate. Alam nyo, wala bang katapusan niyang pan ba kayo ng Banateros talaga? hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan kung ano pong reaction ng gusto niyo pang sabihin ko diyan sa Banateros eh. Hindi ko talaga magets. Ano po yung point? What's the point? Hindi ko po magets yung yung lagi niyo pong sinasabi. May gusto ba kayong sabihin? Ano po? Sabihin niyo. Direktahin niyo na kasi. Sabihin niyo, mabuti nga sa'yo. Doraemon pala, sige. Hindi ko magets yung lagi niyong pinapasok dito yung mga Banateros. At SMNI. Uulitin ko na naman ba? Ayaw sa akin ng SMNI. Ano pa bang hindi niyo maunawaan?
Nag-apply ako sa SMNI, ayaw nila ay, anong tawag do'n, tinablan nila ako, 'di tapos na. Matagal na po ako naka-move on, 'yun po yung, nanalo, basta panahon pa ni Duterte 'yun. Ay hindi ko makuha kung bakit niyo inuulit-ulit ba na pinamumukha niyo ba sa'kin parang sinasabi, "O ano ka, badong, yung Banateros nasa SMNI ikaw wala, yun ba gusto niyo?" Hindi ko makuha, hindi ko kasi lahat lahat na ng ano, lahat na ng paliwanag ko, hindi niyo pa rin hindi ko maintindihan talaga anong gusto niyong sabihin ko, eh. Kayo na kaya magsabi kung anong gusto niyong marinig sa'kin tungkol sa SMNI, wala akong problema sa SMNI, sinusuportahan ko ang SMNI. Isa siyang network na nagsasabi ng katotohanan sa Pilipinas. Mas qualified ka raw kasi ron sa alam niyo hindi lang po 'yang ganyan kasimple 'no. Siyempre network TV po 'yan, eh, yung mga sikat lang po ang nariyan. Tignan niyo nga po si Roque, si Panelo, si Tatay Digong, Banatero, si TP dati, 'di ba si TP nariyan, tsaka si, Maharlika ngayon. Oh, ano po ang hindi niyo matanggap dun na hindi po ako kalibel nila. Iba po yung uri-urian namin. Kaya sana, ah, tigilan niyo na 'yan, 'di po ako member ng Banateros. Paulit-ulit na lang kada magla-live ako lagi niyo sana, sana, sana. Kaka Nabuhay po ako nang wala yung vlogger po ako before po yung SMNI. Hindi ko maintindihan talaga. PM me Ma'am Lorena tapos TikTok plan natin collab singing ng mga piyok. Badong depende sa pagkaka-receive mo yan. Yun na nga po, hindi ko na po maunawaan kung ano po yung isasagot ko tuwing may live, may lagi kayong tanong dyan sa SMNI tsaka sa Banateros. Bakit po ba? Gusto nyo ba kami mag-away? Ano po ba talaga gusto nyo? Gusto nyo po ba mag-away kami ng Banateros o ng SMNI? Wala kasing katuturan. Di ko naman sila tinatapik. Pasok kayo ng pasok. Na uulit-ulitan na ako. Kung may photon ka, Boss Badong, kargahan natin na 1.4. Eh, mahal yung photon eh. Kontento na kami sa'yo, Sir Badong. Yung ibang vloggers maingay sa tenga, mas maingay pang sound effects nila. Mas marami ang pang-insulto nila sa paliwanag. Huwag kang magalit. Huwag kang magalit, sir. Iniinis ka lang nila. Hindi anti-Duterte ang makikita nyo. Wala naman ako sinasabing anti-Duterte ang Banateros. Alam niyo yun, para lang siguro hindi po sila issue rito eh. Wala naman nagsabing anti-Duterte sila. May sinabi ba ako anti-Duterte sila? Yan yata yung gusto nyo eh. Para magkaroon ng mga maling interpretasyon. Hindi ko maintindihan. O sige na, mga makukulit na paulit-ulit. Kakaano kay Badong sa SMNI kinukulit. Masaya. Kasi hindi ba kayo manonood sa akin kung wala ko sa SMNI? Di wag kayo manood. hindi ko hindi ko na talaga makuha kung ano yung paulit-ulit. Hindi nga ako inimbitahan dun sana nakakahalata kayo, no? Hindi ako inimbitahan dun sa pakikipag-meet kay tapos kaya ako nagagalit nun kasi ewan ko kung kanino nyo na
yung sinasabi niyo na sa'kin, wala akong problema ro'n, eh. Sanay po ako na hindi naman talaga ako kasali sa isang grupo. Kaya ako nagagalit nung panahon na yun. Gusto ko lang ibalik para maunawaan niyo lang. Kasi meron pang nagsasabi na may second batch. Kaya sabi ko, "Wag niyo akong pinagluloloko." 'Di ba? Wala namang second batch, eh. Oh, kita niyo ngayon totoo ko, 'di ba? Walang second batch, yan na yun. Ayaw ko lang yung paulit-ulit kayo. Daming dapat talakayin. SMNI kayo na SMNI. Kung sa tingin niyo, 'pag hindi ako nag-appear sa SMNI, hindi ako karapat-dapat panoorin, 'di wag kayong manood. Simple lang. Hayaan mo na sir, kaya kaya mo na rin mag-isa at mas maganda solo din. Hunyango yang mga panggulo. Oy, tumahimik na nga kayo mga bugok. Paulit-ulit hanggang dulo. Ba't ginagalit ka boss, hayaan mo sila makabawas, ganda lalaki yan. Tanong lang natin kung gusto ba ni Kuya Baz na mag-collab makakolabs ko siya. Collab? Ano ba gagawin natin? Skit lang ako pagkantahan. Lalasingin mo pa ako, Lorena, bago mo ako mapakanta. Manood sila ng past videos ni Sir Badong. Kuya Badong, pa-request, Kimbo, Sasot Mixo. Ayoko nang gayahin si Kimbo. Ginaya ko yung minsan, puta, ilang araw ako walang boses. Eh. Boss, kami nga dito, illegal cutting. Gimelina, mag-transport, iniiwasan namin checkpoint. At may advance spotter kami. Transport lang to ha. Kung madami hatiin namin kapag bulilyaso, lakad may timbre sa buhaya, dilunod lahat wala. O, tignan nyo. Ito po, mga ano lang to, transport, di ba? Pag may spotter pa sila. Kung may huli. Tama po yan eh. Nagsasabihan po yung mga driver eh. Mapapansin nyo, pag may hulihan, nakahilera yung mga motor, alam nyo na kagad yun, may hulihan eh. Kasi nagsasabihan po yung mga driver eh. Lalo na yung mga motor, mga rider. O may ano riyan. May nanghuhuli dyan. Si Byron, ilabas ang hitad funds, yawa, minadali na magpinsan tambayawa. Boss Baz, di pala bigas ang pangarap ni BBM na 20. Droga. Si Suneo Damula. Mag-ano uli ako. Nakalimutan ko talaga boses. Alam ko kaya ko yan eh. Kaya ko yun, di ba? Ginagawa ko. Antindi ng ng memory gap. Ninita o Banana. Thank you very much sa 9.99. Kaya pala ayaw ko pang magpaalam. Hinihintay ko pa si Ninita. Thank you very much sa Ma'am Ninita. Okay lang ako na makakulab, Lorena. Kaya lang ayaw ko kantahan. Lugi ako. Okay, over na po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po next live wala na pong mga tanong sa SMNI, sa Banateros. Kasi hindi ko naman sila makalaban. Hindi ko alam kung nang-aasar kayo na o ano eh. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Badong Aratilis. Bye!